Kain tayo. Food ko ay roasted at saka fries. Ilagay ko na lang yung cake. Ayan. Ako lang kasi mag-isa. Ako lang mag-isa dito. Kaya dito na ako sa loob kumain. Takot ako sa labas. Baka kasing may biglang bumalik na tao, anak, or ano, yung maabutan sa labas, ako lang mag-isa. Kain tayo, guys. Actually, hindi ako masyadong mahilig sa roasted nila. Nang ko lang kung ako yung maggawa. Ayan, may narinig ako sa pinto. Tao nga. May bumalik. Wala, sila dyan. Basta nasa labas. Nasa loob na ako. Natawag kasi ako sa labas kapag ako lang mag-isa dyan. Gusto ko pag alis ng amo ko, ng babae. Pasok na ako sa kwarto, hindi na ako lalabas. Kahit sino pa yung kakatok dyan. Tips. Once na nasa loob ka na ng kwarto at may kakatok sa'yo, huwag mo talagang buksan. Pwera na lang kung yung amo mong babae. Lalo na kapag ikaw lang mag-isa ganito. Tapos may kakatok, no. Buksan. Mapilay sa kakatok dyan. Iba na lang kung yung anak ng babae, naririnig mo. Wala yung background music ko. Ganyan lang. Iwas din, di ba? Yun yung ginagawa ko. Once na umalis sila, especially yung babae lang yung umalis. Pag alis niyan, mas better nga, naunahan mo siya eh. Binilisan ko yung trabaho ko. Inayos ko lahat ng mga plato. Para nilagay ko yung mga plato lahat sa lagayan. Naghugasan ko. Ang dami kasi Friday ngayon. Nandito lahat. Mga kaldero na ginamit namin sa pagluto. Mga sandok, lahat ng mga ginamit namin. Nilagay ko na sa cabinet lahat. Nilisan ko. Tinapon ko yung basura sa labas. Yan. Pag alis niya, pumasok na rin ako. Minsan nauna akong pumasok yun eh. Tapos kakatokin na lang ako. Sabi niya, tapos ka na? Sabi ko, tulog ka na. Ibig sabihin nun, hindi na ako pwedeng lumabas. Kaya ko talagang lumabas na din. Pero ako lang mag-isa dito, no.
iwas din sa ano. Alam mo naman, alam nyo kasi, pag OFW ka dito sa Saudi, kailangan matalas yung pag-iisip mo. Alam mo na, nasisense mo naman yung tao eh. Pag meron siyang mga moves na di mo gusto, ako talaga mapagmatsyag. Yung iba kasi, minsan, naglalakad yan sila, hindi mo alam na nandito na pala sila sa likod. Pero ako hindi. Ewan ko. Sa tagal ko na siguro dito, yung parang yung likod ko may mata na. Masisense ko na pag may papalapit. Kaya alerto na ako niyan. Ngawa. Pag nasa kusina ako, napasok siya. Pasok yung lalaki. Alert ka niyan. Either lalabas ka or may kukunin ka sa labas, sa sala. Ganun lang yun. Iwas ba? Namatay naman yung background music ko. Ayun, tip yun. Tapos, ano. Pero dito usually hindi naman ako nag-iusap sa mga lalaki. Ano, anak na lalaki. Manugang na lalaki. No. Nagbibiro ngayon sila sa akin. Minsan, hindi na umulit kasi hindi. Tumawa lang ako pero hindi ako sumabay. Sabi nga ng isang katulong dito, yung katulong ng anak, pag napunta dito, sabi niya, di mo sila ka-vibes no? Sabi ko, nagtawa na ako. Naisip ko, no. Kahit sabihin pa mabait sila, big no pa rin. Nakipag-vibes ka sa kanila. Ako mismo sa sarili ko ang naglagay ng harang. Ako mismo sa sarili ko naglagay ng gap. Kasi ibang family na ang turing nila. Nag-share ng mga problems, which is not good. Di talaga. Kasi alam nyo, kahit gaano pa kabait yan. May narinig na ako eh. Ano, yung pinalitan niya, 11 years na yata sa kanila. Pero ilang taon na. Tapos yung baby, maliit pa yun pagdating niya. Tapos, nung umalis siya sa bahay na yun, nag-aaral na. Grade 3, grade 4. Like this. Basta malaki na. Tinanong niya, sabi niya, do you miss your nanny before? Nami-miss mo ba yung nanny mo dati? Sagot daw ng bata, no. Nagtaka daw siya, bakit? Nandito siya for how many years? Kasama niyo siya for how many years? Tapos sagot ng bata, no, she's not belong in this family. Diba? Hindi daw siya kabilang sa pamilyang to. Although hindi naman lahat. In my almost 8 years here, may namit naman akong okay naman. But, kaso lang, imposible talaga eh, na pamilya ang turing sa'yo. Napaka-imposible.
Meron akong ang daming ko narinig. Magsusumbong nga yan. No. Ganito ganyan. Ganito ganyan. Eh, malay mo ba pinasakay ka lang? Diba? Kasi manirinig ako. Ako kasi nakaintindi na ako ng Arabic. Pero, ito ha, kahit nakakaintindi ka, sabihin mong hindi. Sabihin mong konti lang. Gusto nila yun eh. Tanga-tangahan ka sa harap nila. Pero ako naman, di talaga ako nakakaintindi masyado. Kasi lahat ng napuntahan ko, hindi English. Kung may Arabic man, yung pag nagsasalita ako, English sa kanila, sila naman Arabic sa akin. Pilipit ang dila ko sa Arabic. Busog na ako guys. Kaya, sabi niya, nakakaintindi na kasi ako. Nilabak nila yung patulong. Pilipino. Ay, ganito daw, ganyan, ganyan, ganito. Nagsabi yan sa akin na ganyan. Kaya never ko talagang maging friend sila. Basta, importante sa akin trabaho. Nagtatrabaho ako. Nagampanan ko ng maayos yung tungkulin ko. Mga personal na mga usapin. Ayan sila. Nag-usap-usap yan sila dyan. Nag-usapan nila about pag nagtitipon-tipon na sila dyan, libak to the max. Pero wala akong pakialam. Kasi it's none of my business. Okay. Cake, Coke. Kaya ganyan lang. Dapat pag nandito ka sa Saudi Arabia, or not just here, kapag ganito yung nature ng trabaho mo, dapat ka talaga mapagmatsyag. Kasi sa bawat bahay, mayroon talagang something. Ang dami ko nang napunta ang amo, Diyos ko. Hindi talaga mawala sa kanila yung i-ano ka, itatry ka. Tinanggal ko yung matamis. Sobra. Tapos, pag kumagat ka, ikaw ang kawawa. Kaya tip na naman. Isipin kung bakit ka pumunta dito para sa future ng pamilya mo. Pera, makikita mo man yan sa sahod mo. Makontento. Material things, you can have it. Kung gustuhin mo. In a clean way. Clean way. Ayan. I'm done guys. So, done na din ang aking pagyayaw-yaw. Ayan. Thank
Thank you so much for the support and